So eto na yung pinaka-print out natin at pinaka-tip ko sa inyo, once na na-print nyo na siya, dito sa pinaka-printable, pahingahin nyo muna or i-cure nyo muna siya kahit papano. 2 hours or mga 30 minutes kung talagang nagmamadali kayo para kahit papano medyo umayos or tuyong-tuyo na yung pinaka-ink bago nyo siya ilagay dito sa pinaka-PVC. So eto, kukuha tayo ng pinaka-ID size dito gamit yung die cutter. So kukunin ko lang yung pinaka-cutter natin. Pero bago pala ang lahat, ang ginamit ko na pinaka-settings dun sa pinaka-print pub natin ay ganito lang. Gagawan ko na lang ng pinaka-separate video to para kahit papano maipakita ko ng maayos. Eto, plain paper lang yung ginamit natin, kaya naman nakikita nyo wala talaga siyang shark teeth. Kasi minsan may mga mai-experience kayo dyan kapag wala kayong print pub, may mga shark teeth siya, may mga guhit-guhit. So kaya naman gumamit ako ng print pub dito sa Epson 5290 ko. Pero mga tropa, sa mga printer na mga matataas, halimbawa yung Epson 805 ko or Epson 8050, safe na kahit hindi kayo gumamit ng print pub. Yun nga lang mga tropa, no, kapag ka mga ganito 5290, sa tingin ko kailangan talaga kasi may experience nyo dyan, may mga guhit-guhit yan. So kuha lang tayo ng pinaka-eksaktong sukat lang. Again, eto ay mga retaso lang. Kaya naman talaga makakatipid kayo dito kasi hindi lang nyo isang beses gagamitin yung isang pinaka-sheet. Yan o, 'di ba? So dito ididikit natin yung pinrint natin. At eto may plastic pa to. Tatanggalin din natin yan mamaya. Yan, cut nyo lang yan. Papasok nyo doon. Kailangan eksaktong-eksakto. Pasok nyo lang siya dito. Diskartehan nyo na lang to mga tropa ha. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no, na kahit na saktong-sakto yung pinaka-setup natin, kasi kung gagayahin ninyo yung pinakasaktong sukat na yan, kailangan pa rin talaga merong adjustment ng konti or merong offset para talagang mas maganda yung pinaka-output niyan. Ayan, kung nakikita nyo sa camera, 'di ba? So next na gagawin natin, pwede na nating itapon etong mga retaso na to. Ayan, hindi na kasi natin to mapiprintan, wala na tayong magagamit dito. Ayan, sulit na yung ginamit natin. So sa isang A4, sakto doon yung 10, maaagawa ay ng 10. So eto, maaagawa pa tayo dito ng madami. Ayan 1, 2, 3, parang 4 pa ata to. So eto, gagawin natin, ididikit natin to. Kaso meron tayong nagawang mali mga tropa. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, meron tayong nagawang mali. Dapat kasi yung pagprint natin ay naka-mirror. Yun yung pagkakamali natin dito sa project natin na to, no? Dapat kapag magpiprint kayo dito, naka-mirror. Ito yung usually na common mistake na may encounter ninyo na wag ninyong gagawin. Kasi masasayang yung materials ninyo. And kahit papano yung ginamit natin ay retaso, kaya naman nagprint na lang ulit ako dito sa bond paper para ma-explain ko sa inyo. Para hindi nyo na to magawa. As in talagang ganito common mistake na magagawa ninyo to. Using Silhouette Studio, dapat ipiprint nyo siya ng naka-mirror. So i-revert lang natin, Control Z lang tayo para bumalik sa pinaka-original. So eto yung pinrint natin dito sa printable dun sa ating PVC. So makikita ninyo hindi siya naka-mirror, 'di ba? So ang mangyayari niyan kapag idinikit natin yan sa pinaka-ID, sablay. Kasi nga yung pinaka madidikit dun sa pinaka matigas na part, eto, yung pinaka-eksakto. So yung pinaka-output niya ganyan, naka-mirror siya. 'Di ba? Dapat sa pag-print nyo pa lang kailangan naka-mirror. So kung gumagamit kayo ng Silhouette Studio, pwede niyo siyang i-flip. Right click niyo siya, tapos flip vertically. Ayan. Eto pa. Ayan. Para kapag pinrint niyo siya sa pinaka-printable dun sa PVC, ganito yung magiging output. Naka-mirror siya. Para ang tendency, ang ididikit mo dito sa pinaka-PVC, sana nagigets niyo yung pinaka-logic. Ayan, ididikit mo siya dyan dito. Pagka tinaob mo siya ng ganyan, eksaktong-eksakto, tapos eto yung nababakbak. Mababakbak kasi yan yung pinaka-papel niya dyan, matatanggal or yung parang pinaka-plastic. So, nagagets nyo? Dapat naka-mirror. Honestly, nakalimutan ko talaga yung process na imi-mirror. Kaya naman, ginawan ko agad ng update. Eto, no? Kailangan ganyan. So, ipapakita ko sa inyo yung magiging output netong pinaka-sablay natin. So, kailangan siya naka-flip kung gagamit kayo ng Silhouette Studio. Or kung hindi naman kayo gagamit ng Silhouette Studio, yung normal printing, ipiprint nyo siya, halimbawa, gagamit kayo ng pinaka-printer ninyo, Epson 5290,
dito sa preference, hanapin nyo dito yung mirror output. Hanapin nyo lang dito, ayan o, yung mirror image. Kapag kinlik nyo yung okay, apply, tapos ipiprint nyo, magiging mirror na yan. Ang magiging output nun, sa pagprint, ganyan. 'Di ba? So dahil gumagamit ako ng print pub, hindi ko siya ginagamit dun sa print pub na mirror. Kasi makaka-encounter kayo dun ng error. As in. Kaya ang ginagawa ko, using Silhouette Studio, piniflip ko siya ng ganyan. Ayan, so without further ado, ituloy na natin yung vlogs natin. Dito, meron tayong matatanggal na plastic. Ayan, alisin nyo lang yung plastic dito. Medyo mahirap tong tanggalin ha sa una, pero pagka nasanay na kayo, and make sure walang mapupuntang mga alikabok dun sa pinaka-pinagtanggalan. Usually, pwede kayong gumamit ng scotch tape kaso nga lang naubos yung scotch tape ko. So, didiskartehan nyo na lang dito sa pagtanggal ng pinaka-plastic na dito na cover. Bibiglain nyo yung pagkuha para hindi magkaroon ng pinaka-marks, yung pinaka-pagdidikitan ninyo mamaya. Ayan o, ayan, dahil sample lang naman natin to. Ayan, ganyan. Diba? So, eto naman, sa kabila, dalawa yan, baliktaran. Medyo may time lang talaga na mahirap kutkutin mga tropa, lalo na pag wala kayong kuko. Kaya dapat gumagamit kayo dito ng tape. Ayan o, may natitira pa, i-double check nyo. Kasi dapat wala yung pinaka-plastic talaga na cover. Medyo naputol Meron pa dito na part. So dito, expect na natin na magiging sablay talaga yung output neto. And eto for formality na lang to, itutuloy na lang natin to. Para maipakita ko rin sa inyo yung mali na nagawa natin. So ayan, idinikit natin yung isa. And next na gagawin natin, ilalaminate natin to. Saktong-sakto naman yung sukat niyan, kaya huwag kayong mag-alala. So kung nai-imagine na ninyo, ganyan yung magiging output niyan. Dahil hindi natin minirror yung pinakauna. So dapat ang magiging output kasi niya, naka-mirror to, tapos ganyan. 'Di ba? So kung nai-imagine ninyo ayan ayan, ganyan dapat. So pupunta na muna ako dun sa laminating machine natin at ipapakita ko rin sa inyo yung tamang temperature. So dito sa pinaka-laminating machine natin, gagamit tayo ng hot settings, tapos dapat naka-zero pa to bago natin siya bubuksan. And yung pinaka-temperature niya, isi-set up natin siya sa 100 na lang. Kasi sa experience ko, kapag minsan 130, sumasablay na tong pinaka-laminating machine ko. So, 100 ko na lang. So, para sa inyo, sa tingin ko, i-100 nyo na lang din para safe. Hindi naman kailangan sobrang init nung machine ninyo or yung pinaka-setup ng temperature. As long as na kahit papano yung uminit na siya na to the point na didikit na yung pinaka-printable dun sa matigas na part. So, ganyan. Kung nai-imagine na ninyo, sablay talaga to kasi hindi natin na mirror yung pag-print natin. Pero at least, alam na ninyo yung mangyayari kapag ka hindi nyo minirror, 'di ba? So mamaya, yung pinaka-final output, ipapakita ko sa inyo para mas makita nyo kung ano yung dapat na gawin. So medyo umiinit-init na siya. Taasan natin siya pa ng 130 para bumilis yung process. Pero hindi nyo siya patatagalin ng 130 Huwag yung sobrang init. Kasi sa experience ko, lumalambot yung pinaka PVC. Yung saktong-saktong init lang. Kulang pa. Pero yung una kong vlogs mga tropa, ganyan 130. Kasi nung mga time na yon, hindi pa masyado sumasablay ito Kung sa inyo mga tropa, medyo maayos pa yung pinaka-laminating machine ninyo, sa tingin ko pwede pang 130. Ayan yung medyo ayan yung init na ganito. Wala ako nung pinaka pang baril para makita niyo eksaktong temperature nito Nasira kasi. Ayan And sira na rin tong pinaka metro ko dito. So dahil sa tingin ko sobrang init na nito, ihinaan ko siya ng konti. Tapos isasalang na natin to. Hindi kailangan ng sobrang init mga tropa Again. Medyo madumi yung kuko natin dahil naglinis tayo ng printer kanina. So ayan, okay na yon. Isang under lang siya doon. Papatayin lang natin to. Make sure naka-zero yung temperature bago nyo siya patayin. So dito na tayo sa pinaka-exciting part mga tropa. So naaalala nyo yung pagkakamali talaga na nakalimutan ko talagang i-flip or yung mirror na tinatawag. So technically, ang pinaka-output dapat niya ay ganito. Ayan, kung nakikita ninyo yung pinaka-silhouette niya, ganyan dapat. Tama yung pangalan. And eto yung sa pinakalikod niya, tama din.
kasi dapat pag print natin naka-flip or naka-mirror yung pinaka-term. And dahil nga mali tayo ng print, ayan, mirror yung output natin, yung pinaka-idinikit natin, yung pinaka-actual. Ito kasi yung sinasabi ko sa inyo. Meron kayong tatabasin dito na papel. Ayan o. Kung makukuhanin nyo yan, ayan, matatanggal talaga yan. Teka lang ha, ayan o, yung papel na yan. Ayan. Or parang plastic nga yan o, ayan o. 'Di ba? So, again, dye ink lang yung ginamit natin. Ayan. So, ang importante, nakuha nyo rin yung pinaka-logic. Ito na yung output natin using dye ink. So, again, wag nyo kakalimutan na i-flip or yung mirror output. Kasi, sablay yung output natin, naka-mirror. Kasi yung print natin, hindi natin siya minirror. Again, ulitin ko lang ha, medyo nakakalito to sa una. Ang dapat yung output ninyo, mirror, kasi ididikit nyo yan dito. Para kapag ka bumaliktad, tapos tatanggalin nyo yung tinanggal natin kanina, eksakto. 'Di ba? And dahil nga dye ink yung ginamit natin for added protection, gagamit tayo ng photo top. Didikitan pa natin to ng photo top para kahit papano yung process ng pag-fade medyo bumagal-bagal siya. And technically okay naman na yung pinaka-print out niya, 'di ba? Using dye ink lang. Nakuha ba yung pinaka-kulay dun sa pinaka-screen natin? 'Di ba? Ayan oh. Ganda. So, for added protection, lalagyan nyo siya ng photo top. So, yung diskarte, ganun lang din. 'Di ba? Magka-cut kayo ng pinaka-photo top and ididikit nyo dito. So, ipapakita ko na lang din sa inyo para maayos. Kuha lang tayo ng photo top. Glossy yung gagamitin natin. Gupit lang tayo dito. Tapos, hatiin natin sa gitna. And syempre, gagamitan natin ng die cutter. Yan. Okay na to. So, syempre, sa paglagay ng photo top, didiskartehan nyo na lang din yan. So, ako, ang ginagawa ko, nilalagyan ko muna ng konti. Kakayudin na lang natin yan, mga tropa eh. Yan. Tanggalin lang natin yung pinaka-sobra. Kasi may hirapan tayo dyan mamaya eh. Ganto, saktong-sakto. Tapos bago nyo siya idikit, kailangan eksakto na yung pinaka-edge nya. Kasi minsan hindi siya pumapantay. Ito yung pinaka-ayoko dito eh. Hindi ko kasi masyado nakita. So, ganyan na. Nalagay na natin. Tapos, kakayurin nyo siya. Ayan o. Kung may mga bubbles, ayan, alisin nyo lang. Tulak-tulak nyo lang. Ayan, may bubbles lang siya. Pero syempre, pagka kayo na yung gagawa, perfectan nyo na lang. Diba? Ayan o, tulak-tulak nyo na siya. Ayan o, wala na yung bubbles na. So, again, kunin nyo yung isang photo top. Eto. Hiwaan nyo na siya ng konti. Para lang matuklap. Tapos, syempre, lalagyan natin yung likod din. Kayo na yung bahalang magpantay, mga tropa ha. Pagka kayo na yung maglalagay. Tapos, angat nyo siya. Tanggalin nyo dito. Singkwatin nyo lang. Sisingkwatin nyo ng ganyan. Tapos, dapat meron kayo pangkayod. Ayan. Ayan, diba? Ganda. Perfect. So, ganun yung diskarte kung dye ink yung gagamitin ninyo for PVC printing. So, sana kahit papaano nakatulong ako ng diskarte ha. And again, lagi niyong wag kakalimutan na mag-mirror print para hindi ganito yung output ninyo. 'Di ba? Kasi dapat yung output ay eksakto. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Pasensya na kung medyo mahaba. At kahit papano, pinilit ko na ayusin yung vlogs natin na to. Na to the point na maiintindihan ninyo. And again, pwedeng gumamit ng dye ink sa PVC printing. For added protection, lagyan nyo na lang ng photo top para kahit papano yung process ng pag-fading ay mabagal. Dito na natin tatapusin yung vlogs natin at kung gusto nyo nga mag-avail ng templates natin, baka makahabol pa kayo sa promo dahil birth month ko nga ngayon, i-message nyo lang ako at take note mga tropa, good investment to dahil lifetime access na yung inyong access dito sa aking cloud server natin. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye! Huwag magpapaw to.